Magandang umaga mga tol. Ngayong araw pupunta kami sa Kia Santa Rosa kasi first 6 months PMS ni Pablo. Ayun. Vlog ko ngayon yung pag-PMS niya. Good morning. Morning mama. Ayun. Punta kami ngayon mga tol. Balikan ko kayo pag nandun na kami. Yun mga tol, nandito na tayo sa Kia. Nandito tayo sa mismong talyer nila sa Kia Santa Rosa. Hintayin na lang tayo na nakapila si Pablo ngayon. Pwede nang bumaba po. Sige sir. Thank you. Iwan ko na lang gamit niyan, boss. Okay, sir. Kunin ko lang itong tubig. Ayan si Pablo. Wala siya. Saan na siya doon? Sa dulo. Yung mga tol lang na siya, si Pablo, nilagyan na siya ng engine flasher, pangtanggal ng mga sludge sa makina. Kumbaga, lilinisin yung makina. Yung engine flasher. Sir Robert. Sir Robert ng Kia. Air filter, aircon, then oil filter. Alright, sir. Yan sir, kung mga tol, kung may kailangan kayo o kaya magpapa-PMS kayo dito sa Kia Santa Rosa, mga tropa ng mga kasonit dyan dito sa Santa Rosa, dito sa South, hanapin nyo lang si Sir Robert. Nalagay ko yung contact niya dito sa vlog na to.
trusted mechanic ng Kia, si Robert. Pinahandar ngayon si Pablo habang pinapaikot yung engine flasher para matanggal yung sludge dun sa makina. Bale mga tol, ayan yung mga ilalagay kay Pablo. Yan, aircon filter. Yan yung air filter. Tsaka yung oil filter. Ayan, hindi ko pala na-on yung mic ko dito. Ay, wala siyang sounds. Ayan mga tol, yung mga ilalagay kay Pablo. Yan, mga oil, fiber fluid, brake cleaner. Ayan, tsaka yung mga air filter, aircon filter, oil filter. Bali, maaga kami pumunta rito ngayon sa Kia. Maaga schedule namin, alas 8. Pero, yung init dito sa Santa Rosa, parang pang disyerto. Nasaan ng konti si Pablo. Dami sonet dito, mga tol. Ayan, mga sonet. Mga nakapila. Sigurado ko may mga may-ari na yan. Ayan, may manual. Ayan, sonet na manual. Ito, hindi ko alam kung SX o EX. Ayan, dami. Ayan mga tol, dito nilalagay na ni Sir Robert yung sahuran ng oil. I-drain niya na yung oil dyan sa engine natin. Mga tol, mahalaga talaga yung proper PMS natin. Masundan natin yung PMS natin every 6 months para ma-maintain yung quality tsaka performance nung sasakyan natin, nung sonet natin. Tsaka dun din talaga haba yung buhay nung mga sasakyan natin mga tol. Kahit anong mga sasakyan pa yan mga tol. Ayun yung oil ni Pablo mga tol, sobrang itim. Maganda talaga yung engine flasher na yun. Natanggal yung mga sludge. Tinatanggal na rin ni Sir Robert dyan yung sa oil filter. Pala mga tol, ano ba gagamit tayo ng mga jack natin kung magkapalit tayo ng gulong kaya emergency na platan. Nakikita nyo itong ngipin na to dito sa natin sa ilalim. Diyan natin itutugma yung natin, yung jack natin pag itataas. Hindi dito mismo mga tol sa mga ngipin na to. And dyan mismo. Diyan natin siya itutugma. Para pag tinaas natin yung jack, mga jack natin, hindi siya yung, pag dito kasi mayuyupe, pag dito posible din na mayupe, kaya dito tayo lagi. Yan, may mga nakaalatid ng ngipin yan dyan, yan, may mga kurbang yan. Yan mga tol, sana nakatulong mga tol. Yan mga tol, sinisimula na ni Kuya Robert yung paglilinis ng brake. Bale, ang estimated time na itong PMS ng mga sonet natin mga tol, 2 hours. Maximum 2 hours.
Malinis gumawa dito sa Kia Santa Rosa. Ang ganda ng facilities nila. Bagong-bago lahat. Linis dito mga tol. Wala ng pagkakagawa dito sa facilities dito sa Kia. Madaling kausap yung mga mekaniko dito. Lalo si Sir Robert. Ano kasi sa booklet tayo, sir? Perforation, sir. Sir. Ngayon, sir, ang ginagawa namin mga scription, sir, lahat ng pang-ilalim, sir, check namin to. Ngayon, sir, mayroon tayong kataw, sir, na warranty for scooting. Mababasa mo yun sa service booklet. Okay, sir. Ngayon, sir, mas maganda po, ma-perform mo yung rust scooting natin para hindi sa mga lawak. Okay. Just in case na mabaha, maiwan na, nag-out of town kayo within a year at hindi nagamit, para hindi ko siya masira. Okay. Then, yung mga warrantables natin na mga wear and tear na hindi nawawalan, ito mga brake pad, itong mga shock absorbers na wawaranty yan. Spring, torsion beam. Okay. Warrantable na sir. Then, itong mga brake caliper. Case-to-case basis ka. Okay. Then, ano pa bang mga sensor, sir? ABS. So, ito ang ABS natin, sir, ha? Yan ang ABS sensor, sir. Ngayon, sir, once, sir, na may umilaw sa dashboard ng ABS or meron siyang hill assist control na logo, kailangan mo siyang magdahil sa kasa. Okay, para ma-check. Scanning. Ngayon, sir, pwede siya matakbo. Huwag ka lang mag-i-exit ng sandaan. Okay, sige. Bakit po kasi, pagka ito lang po yung side na hindi gumagana. Yung tatlo sa gumagana. Kasi mayroon tayong heckhook kung tawagin, yung ABS module. Ngayon, sir, ito ang hindi niya pagaganahin. Kasi sir, ang kagat sir ng preno sir ng ABS ko yan. Pagka umapak ka ng preno, hindi yung ganun. Unti-unti siya. Para hindi lang mag-slide. Yes, tama. Kaya ito, sir, ang gagawin sir ito, hindi ito pagkikialaman. Yung module. Yung tatlo lang. Okay. Kaya ang mga recommended naming mga during experience naman, sir, pagka din brake, sir, huwag ka na siyang daan. Medyo alang-ano na. Talagang usad talaga. So, mayroon tayo, sir, na ma-book sa book. Baka niya lang, sir, solution po. Pwede mo yun, sir, ma-ano sir, sa mga warranty claim. Pagka nawala yung mga sir, medyo mo siyang kahit kami na po yung mag-tester po. Okay, sige. Pwede rin dito sa kaso, sir? Yes, kasi after sir, wala kaming machine for rescue. Okay. So, siguro, sir, maybe 2 years from now. Possible, sir. Hindi ko pa sure kung... Pero 5 years naman dito, yung rescue. Pwede sa ngayon, sa labas muna, no? Pwede sa labas. Pwede naman. So, sa mag, sir, kung ka magpwede sa mag, sir, huwag kayo matakot. Pwede ng warranty sa mag. Palit lang kayo. Yes, sir. Pera na lang kulang. Yun lang, sir. Pero kaya yan, sir. Kaya yan. Hindi mas pinatibay na po sa yung content po ng bakal mismo. Ayun mga tol, nalobat yung mic ko dito. Pinapaliwanag sa akin dito ni Sir Robert gaano kahalaga magpalit ng oil filter kada PMS. Tinuro niya rin sa akin dito kung paano ilagay ng tama yung o-ring at oil filter, pati yung tamang higpit ng pagbalik ng oil filter sa makina. So ayan, ilalagay ni Sir Robert yung o-ring dun mismo sa housing ng oil filter natin. Ayan, nilalagay niya. Tinuturo niya kung paano yung tamang paglagay. Tapos dyan, may tinuro sa dyan. May number yan. May number 1 dyan. Dyan, isusuksok yung pinaka parang lock no, sa oil filter natin. Ayan. Tapos, itutugma lang natin yon yung sinuksok na yan dyan sa maliit na butas na yan sa housing ng oil filter natin. And then, ilalagay yung pin lock. Ayan. May pin lock yan. Ilalagay ni Sir Robert. Ayan. Tapos, ayun, pwede na natin siyang ibalik dun sa engine natin, sa suksukan sa mismong lagayan ng oil filter natin.
Yan, ituturo niya rin dyan yung tamang higpit. Kasi plastic lang yung housing ng oil filter natin mga tol. So may tamang higpit lang siya dyan. Hindi natin siya pwedeng puwersahin ng sobrang higpit. Kasi pwedeng ma-lost thread, pwedeng mabiyak yung housing, mga ganung bagay. Bale, yun nga pala yung hose na yan mga tol. Yan lumalabas yung tubig ng aircon natin. Tapos, ayan, hihigpitan ni Sir Robert. Yan, hihigpitan niya. May click yan mga tol. Pag naghigpit, meron tayong maririnig na click. Yun lang yung tamang higpit niya. Yan. Yung mga tol, nalobat yung mic ko. Nasa taas yung isa eh. Ayan. Pa rin tayo. Kia Santa Rosa. Pasok. Yan mga tol, nilalagyan naman lang si Pablo. Bagong lang. Sa 4 liters mismo. 4 liters mismo. Sakto. Laki na kasi ang oil pansin yung Sonic. Yung Sonic. Butog. Butog na butog, Pablo. Ito yung nilagay ni Boss Robert sa windshield. Windshield cleaner. Nalo lang niya dun sa mismo windshield fluid natin. Yan, dyan. Nilagay lang niya dun mismo. Dapat yung palit 10,000 sir. Okay. 10K o 6 months po palit. Yung mga ganyan pinagpalitan, sir, pwede yung iuwi, no? Ayan. Lahat naman sir ng mga feature namin, kasi namin mga customer ko,
nyo ng UE or may mga part number naman i-order online. May sold out naman. Pwede. Thank you, Sir Robert. Hindi naman po siya against po sa ayan. Pwede yung wick, yung mga air cleaner, mga pinagpalitan, mga tol. Kasi may mga order number itong mga to. Ayan. Sa mga order number. Pwede rin siyang i-orderin pala sa labas kung mayroon tayong mga source sa labas na mapag-orderan. Halimbawa, kailangan na natin palitan, wala pa siyang 6 months para schedule ng PMS, yan. Pwede natin orderin sa labas mga tol. Ayun mga tol. Okay na, PMS ni Pablo. Konting linis na lang. Mamaya idagdag ko yung mga nilagay kay Pablo. Kailangan mga pinalitan. Yan, katulad ng air filter yan. Konting linis na lang si Boss Robert sa engine bay. Yan. Ayun mga tol, bukod sa power tools na ginamit ni Sir Robert para sa pagigpit ng lug nuts natin, ginamitan din niya ng torque wrench para may tamang sukat, tamang higpit yung mga lug nuts ng mga mugs natin mga tol. Yan, lahat yung ginamitan niya yan. So Robert, para sa niyang spray natin? Lang sir, para sa mga salamin po. Okay, lubricant. Yun mga tol, PMS lang pala ang sagot para maging matipid yung fuel consumption natin. Ayan yung fuel consumption namin ngayon, no? 12.1 kilometers per liter. Mula lang yan sa sa Kia Santa Rosa hanggang dito sa SM Santa Rosa mga tol. Pero sa ano ako dumaan? Sa Calax ako dumaan mga tol. Ayun. Halaga lang talaga sa PMS dapat yung mga sasakyan natin. Ayun mga tol, pasensya na kayo. Hindi na namin na-vlog yung pag-uwi namin galing SM Santa Rosa. Nalobat kasi yung mic. Ayun mga tol. Tapos na ang PMS ni Pablo after 6 months na ulit. By sabi nung mekaniko doon si Robert, by October. Yun. Bale, ito yung mga napalitan kay Pablo. Papakita ko sa inyo mga tol. Ayun mga tol, ito yung yung pinagpalitan ng air filter. Tapos ito yung pinagpalitan ng aircon filter mga tol. So, kinuha ko tong box. Kinuha ko siya, pati itong pinagpalitan. Ito yung nakalagay sa kay Pablo siya, nung nakuha namin siya sa kasa, nung na-release siya. Ayan. Kinuha ko yung itong pinagpalitan. Siyempre, just in case kung kailanganin, mga ganun. Okay pa naman siya. Medyo malinis pa naman siya. Pero pati itong aircon filter. Ayan, aircon filter niya. Ito aircon filter talagang palitin na mga tol. Sobrang dumi. Ayan, dumi. Hindi ko alam kung bakit siya dumumi ng ganito. Hindi naman palagi namin nagagamit si Pablo. Every weekends lang namin siya nagagamit. Tapos, every other day naman, pagka ginamit namin siya ng matagal, ng malayo ang biyahe, pinabakim ko naman siya agad. Para hindi umiikot yung yung alikabok sa loob ng sasakyan. Kasi gawa rin nung sa anak namin, allergy kasi yung anak namin sa sa alikabok eh. Pinabahing agad. Ayun mga tol, inabot na almost 1 hour and 45 minutes yung PMS ni Pablo sa Kia Santa Rosa. And then pagkatapos nun, test drive kung may ilalabas sa panel board natin na mga indication, baka may maling nailagay o kaya may pero wala naman, goods naman siya, goods naman si Pablo. Kaya ayun, first PMS successful. Magaling, shoutout kay Sir Robert ng Kia Santa Rosa, isang magaling na mekaniko. In-explain niya lahat sa akin kung bago niya gawin. And then open siya kasi nagpaalam nga ako kung pwedeng i-vlog.
okay naman sa kanya kasi tama naman yung mga ginagawa niya. Natuwa nga ako dito pagkatapos ng PMS niya kasi netong mga nakarang linggo, hirap na hirap akong abutin yung 8 kilometers pero kahit yun na lang inaabot ko, 8 kilometers per liter. Wala, hirap na hirap talaga kahit mag-cruise control ako. Bumiyahe na kami ng Bulacan, cruise control sa NLEX, cruise control sa Skyway, cruise control sa SLEX. Hindi talaga niya naabot hanggang 7.4 lang siya ng 7.4 lagi. 7.4 kilometers per liters na lang siya palagi. So, naisip ko baka kailangan talaga siyang i-PMS na. Ayun, so sakto naman, schedule talaga ng PMS niya ngayong buwan na to. Ayun, ang ganda ng takbo niya kanina. Umabot siya, mula pa lang yun mga tol. Mula Kia Santa Rosa hanggang SM Santa Rosa via Calax. Cross control ako ng 65 kilometers. 65 yung speed ni Pablo. Pagkapasok ko ng Calax hanggang doon sa bago umakyat ng tulay ng toll gate ng Calax. Naka 65 lang yung takbo namin. Umabot siya ng 12.2 kilometers per liters. Lalong mismot yung takbo niya. Tumahimik lalo yung makina. Ayun, basta maganda siya. Alaga lang talaga sa PMS. Ayun, ngayon, pag uwi namin, hindi ko na i-video mga tol. 8.2 kilometers siya per liters. Yun yung niya, normal kasi city driving na traffic dito paglabas ng SM Santa Rosa kanina, ang traffic hanggang makauwi kami dito sa amin sa bahay. May marami kaming pasikot-sikot na dinaanan, mga paliko-liko tsaka traffic. So ayun mga tol, all in all yung PMS ni Pablo ay all goods. Mas lalong nag-smooth yung sa gas efficiency niya. Doon ako pinaka natuwa sa gas efficiency niya. Naabot niya yung expectation ko. Kasi simula nung na-release tong unit namin, si Pablo, isang beses ko lang naabot yung 10 kilometers per liter. Siguro, after 3 months, nung pagkakuha namin sa kanya, ayun, doon ko lang siya naabot. Dito yun sa may SLEX yung pauwi kami, galing festival. Tapos di na naulit. Bumaba siya ng 7 to 6. Tapos pinapaabot ko siya ng kahit maka-8 man lang, hindi talaga siya umabot. Yung pala ang sagot ay talagang kailangan ma-PMS na siya. So yun mga tol, bale itong si Pablo nga pala, wala pa siyang 10,000 kilometers ang tinatakbo, 3,000 plus kilometers pa lang yung tinatakbo niya. Literal na garage king si Pablo. Kasi tulad nga na sinabi ko, every weekends lang namin siya nagagamit. Sobrang madalang namin siya magamit pagka weekdays kasi gawa na may pasok si Bunso. Kami ni Mrs. may trabaho din kami. Dito lang kami sa bahay. So, ayun. Talagang pag free time talaga namin, weekends lang. Ayun, mga tol. Nga pala, nalinis ko na siya kahapon. Ayun mga tol, salamat sa panonood sa vlog na to. Salamat sa suporta. At kung di pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel namin, please subscribe mga tol. Down South Family. Pa-like na rin, pa-share na rin ng mga vlogs namin mga tol. And ayun, marami pa kami susunod na mga vlogs, mga biyahe namin pamilya, tungkol sa Sonet natin mga tol. Ayun, maraming salamat mga tol. Please subscribe, Down South Family.